Let us pray. Lord, once again, thank you for the time, Lord, that you have allowed each one, Lord God, to be here once again to listen to your word, to study your word. And we pray, Lord, na patuloy niyo po kaming gabayan at tulungan, Panginoon Ama, na maging malinaw, Panginoon Ama, ang inyong salita, maunawaan ng bawat isa at tunay, Panginoon Ama, na maghatid ito ng buhay sa bawat isa. Salamat, Panginoon Ama, dahil kayo, O Diyos, ay tapat. Alam po namin na patuloy po kayo, O Diyos, na siyang kikilos sa aming buhay, Panginoon Ama. Patnubayan niyo po kami, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng Kingdom of God? Okay? Bakit ito ang mensahe ni Jesus sa mga tao nung panahon na yun? Okay? Kung ating pong titignan ng ating Bible, ilang beses po natin itong mababasa, yung Kingdom of God. Mark chapter 1, verse 14 to 15. Now after John was arrested, Jesus came into Galilee proclaiming the gospel of God and saying the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. So after po na si John ay nakulong na, ito po yung start ng ministry ng ating Panginoon at ang unang message ni Jesus Christ ay ang sabing the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. In Matthew chapter 4 verse 17, from that time Jesus began to preach saying, repent for the kingdom of heaven is at hand. In Luke chapter 4 verse 43, but he said to them, I must preach the good news of the kingdom of God to the other towns as well, for I was sent for this purpose. So ang message ni Jesus Christ is about the kingdom of God, the kingdom of God, the kingdom of God. At ito din lamang, kung ating po titignan, hindi lamang po iyon, maging ito ang kanyang inutos din sa kanyang mga apostles. Sabi sa Matthew chapter 10 verse 7, and proclaim as you go, saying the kingdom of heaven is at hand. In Luke chapter 9 verse 1 to 2, and he called the 12 together and gave them the power and authority over all demons and to cure diseases, and he sent them out to proclaim the kingdom of God and to heal. And also in Luke chapter 10 verse 9, heal the sick in it and say to them, the kingdom of God has come near you. Okay. Kung mahalaga yung kingdom of God message, ano nga ba ang tuon nito? Ano ang biyayang hatid nito kung ito ay ating maunawaan? Isang mahalagang katanungan din, sino nga ba ang workers o tagapaglingkod ng kingdom of God? Siguro ating pong basahin dahil masasagot po ito sa Luke chapter 8 verses 1 to 3. Tayo po ay magsisimula ng ating pag-aaral in Luke chapter 8. Sabi po doon, soon afterward, he went on through cities and villages, proclaiming and bringing the good news of the kingdom of God, and the 12 were with him, and also some women who had been healed of evil spirits and infirmities, Mary called Magdalene, from whom 7 demons had gone out, and Joanna, the wife of Cusa, Herod's household manager, and Susanna and many others who provided for them out of their means. So hatiin lamang po natin yung ating pag-aaral ngayong umagang ito, the kingdom of God in verse 1a, and the workers of the kingdom from verse 1b up to verse 3. So the kingdom of God. Ito ay pagkapatuloy, actually, dito sa verse 1 ng chapter 8, ito po ay pagkapatuloy ni Luke ng kanyang paghahayag ng ministry ni Jesus. Sa huli nating pag-aaral, ating nakita ang babaeng makasalanan na nakatanggap ng kapatawaran ni Jesus at kanyang pinakita ang kanyang pag-ibig kay Jesus sa pamamagitan ng paglilingkod sa kanya. Ating nakilala rin si Jesus na siya ay Diyos sa huli nating pag-aaral last Sunday, na siya ay may authority na magpatawad sa kasalanan ng mga tao. Ito man ay marami at tunay na masama, si Jesus ay handa na magpatawad. Ang tuon ni Jesus sa mga lalapit sa kanya ay tunay nilang makita ang kanilang kasalanan. Importante po yun. When you come to know Jesus Christ, you are to come to Jesus Christ na tunay po na nagpapakumbaba, kino-confess ang kanyang kasalanan at nag-repent. Ibig sabihin, tinatalikuran ang kasalanan at sumusunod kay Kristo Jesus at kinikilala si Jesus bilang tanging pag-asa nila upang sila ay tunay na mapatawad. Sa huli nating pag-aaral, aking dalangin at tunay ninyong suriin ang inyong buhay na ikaw nga ba ay tunay nang nagsisi sa kasalanan at tinalikuran ito at tunay mo nga rin bang pinampalatayanan si Jesus? May tinatawag natin
faith and repentance. So mahalaga po yung ating pag-aaral. Hindi po lamang ito, kumbaga kung ating titignan, ay panawagan ng ating Panginoong Jesus para sa kaligtasan ng lahat. Ang ating Panginoon, matapos yung tagpo sa babaeng ito, ating makikita na ang ating Panginoon ay nagpatuloy pa rin sa pagtawag sa mga taong makasalanan. Ngayon si Jesus ay pumunta sa bawat bayan upang ihayag ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Kaya sabi nga ni Luke, soon afterward, he went through cities and villages. So, ibig sabihin, ang ating Panginoon hindi siya nagpapahinga. Patuloy siya araw-araw na lumalakad, patuloy na nagpupunta sa bawat lugar upang maghayag ng mabuting balita. So, sa pagpunta niya doon ng ating Panginoon, ano yung kanyang ginagawa? Sabi sa ating passage, proclaiming and bringing the good news of the kingdom of God. Sa Legacy Standard Bible, yung ginamit pong word is preaching and proclaiming. So si Jesus, from cities to villages, preaching and proclaiming. Preaching in Greek is evangelizo, which is in English is evangelize or evangelism. Ibig sabihin, ito po ay pag-announce, okay, ng good news ng yung mabuting balita na kanyang hinahayag sa lahat. Announcing the good news of the gospel. Yung word naman na proclaiming, which is keruzo in Greek, means to publicly and authoritatively herald an official message that must be listened and obeyed. So, si Jesus, hindi lamang siya naghahatid ng mabuting balita, nagpo-proclaim din siya publicly with authority. Kasi siya ay Diyos. Ibig sabihin, sa kanyang paghahayag ng mabuting balita, ito'y dapat inyong pakinggan at ito'y inyong dapat na sundin. So mahalaga na makita po natin yung paghayag ng ating Panginoong Jesus ng mabuting balita. Pakinggan. Okay? At hindi nyo lamang dapat pakinggan yung message ng ating Panginoong Jesus, dapat ninyo itong sundin. So ang salita na hinahayag ng ating Panginoong Jesus na inaaral ngayon, alam natin na hindi lamang ito para sa mga tao dati, kundi para sa atin din ngayon. So ngayon, kung ito'y pinoproclaim sa atin, sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, inyo din dapat itong pakinggan at inyo dapat din itong sundin. So preaching and proclaiming, ito po yung kanyang method ng ating Panginoon, ng kanyang pagbabahagi. Hindi siya yung nagsalita lamang. Pero maganda na makita ninyo na ang salita ng Panginoon ay may authority. Bigyan natin ito dapat ng respeto at bigyan nyo dapat ito ng halaga. Kung ito yung method ng ating Panginoon, ano yung kanyang message? Sabi nga ni Luke, the good news of the kingdom of God. Okay? Ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Mahalaga rin ninyong malaman na kapag inyo pong nabasa yung salitang kingdom of God, maaaring mabasa nyo rin po yung salitang o yung phrase na kingdom of heaven. Ito parehas po lamang. Okay? Most of the time, ginagamit po yung kingdom of heaven sa Gospel of Matthew. Okay? Dahil ito po ay naka-address sa mga Hudyo. At kaya po ito pinalitan actually ni Matthew ng kingdom of heaven dahil may prohibition po before sa paggamit ng pangalan ng Diyos. Hindi nila pwedeng gamitin basta-basta lamang. Okay? Kaya pinalitan ito ng kingdom of heaven. Pero isa lamang po yun. So, importante po natin na makita. So, muli, ang mensahe ni Jesus ay ang good news of the kingdom of God. Sabi nga ni John MacArthur, and I quote, to preach the kingdom of God is to proclaim the good news that sinners can be delivered from Satan's kingdom of darkness into the kingdom of God's beloved Son. Mahalaga po na makita natin yon. Kasi ito po'y paghayag na tayong mga tao na narito sa mundong ito, tayo ay kailangan na mailigtas sa kingdom of darkness at tayo ay maidala sa kingdom of God. Sabi nga sa Colossians chapter 1 verse 13 to 14, He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Ito ay mahalaga na inyo pong maunawaan. Kaya po tayo magbigay ng oras sa passage na ito upang maunawaan ninyo ang patungkol sa kingdom ng ating Panginoong Diyos. At ito ay kinakalaban ni Satan, okay, yung kanyang kaharian, kung saan sa Colossians, ito po ay tinutukoy na domain of darkness.
Domain of darkness, ibig sabihin po nito kung saan ito yung realm o yung pinaghaharian ni Satan. In the Gospel of Luke, ito din po ay natukoy na kingdom, sabi nga sa Luke 11 verse 18, and if Satan also is divided against himself, how will his kingdom stand? For you to say that I cast out demons by Beelzebub. Okay? So may kingdom si Satan. Maaari natin tawagin yung kingdom ni Satan na ang ibig sabihin nito ay realm, domain na ginamit sa Colossians, at territory. Okay, na ibig sabihin sa Tagalog ay nasasakupan ni Satan. So merong kingdom si Satan, meron siyang lugar na sinasakupan. Okay? Sabi nga sa Colossians 1:13, domain of darkness. So anong kaharian ito? Ito ay nabanggit ni Paul in 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Sabi doon, in their case, the God of this world, okay, yung small g na God, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Meaning, ang kaharian ni Satan ay ang mundong ito. Okay? Hindi po impyerno. Okay, kasi minsan ganun yung pananaw ng maraming mga tao. Si Satan nasa impyerno yon. Wala pa siya sa impyerno. Yun yung kahinatnan ng panahon, pagbalik ng ating Panginoong Hesus, na kanyang parurusahan, si Satan, siya ay itatapon na sa impyerno. Okay, so ibig sabihin, walang parang, baka ang isipin ng iba, kingdom of heaven si God, kingdom of Satan si sa hell. Hindi po ganun. Si Satan nandito lang. Mamaya nga katabi nyo eh. Okay, hindi natin alam. Pero syempre, wala po siya dito. Nandun siya sa mga malalaking churches. Yun yung mas guguluhin niya. Kaya yung mga taong mas matataas para mas ma-impluwensyahan niya na mas masama. Andito yung kanyang mga minions. Okay? Yung kanyang mga alipores. Okay? Pero kung ating makikita, si Satan ang naghahari sa mundong ito. Kaya ang mundo ay makasalanan. Napansin niyo ba yon? Na ang mundo ay makasalanan? Tapos mahal na mahal niyo, no? Di ba? Yung parang ayaw ko pa mamatay. Kaya nga maganda magkaroon tayo ng biblical understanding of everything eh. Because this world is just passing by. In time, gugunawin po ng ating Panginoong Diyos ang mundong ito dahil ang mundong ito ay makasalanan. So mahalaga na makita po natin na ang mundong ito, kaya nga, di ba, ang command sa atin is do not love the world. Because the world is, pinaghaharian siya ng kaaway. Si Satan being the God, small g, of this world, ang kanyang ginagawa, sabi sa ating nabasa, sa 2 Corinthians 4:4, ginagawa po niya daw bulag, okay? Ginagawa niyang bulag at panatalihing bulag ang mga tao sa katotohanan. So, hindi si Satan actually ang nagbubulag sa inyo, mga kanyang kasamahan, dahil maraming sumama kay Satan nung siya ay nagrebel. So, pinapanatili niya, inaalaw niya, ginagamit niya itong mga devil na ito, itong mga kanyang evil spirits na ito, upang hindi ninyo makita ang ilaw o ang liwanag na hatid ng gospel ng ating Panginoong Hesus. Ito din ay nabanggit ni Paul in Ephesians chapter 2 verse 1 to 3. And you were dead in the trespasses and sins in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air. So si Satan din yun. Okay? The spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the flesh and the mind, and were by nature children of wrath like the rest of mankind. Mahalaga po yung passage po dito sa Ephesians chapter 2. Pero mahalaga na makita natin, Ephesians chapter 2 is a letter for Christians. Dito pinapaalalahanan lamang sa chapter 2 na kayo'y dating patay sa mga kasalanan. Ito ang inyong klaseng pamumuhay. Ito yung buhay ninyo dati. So ito'y paalala para sa mga mananampalataya. Dito, mahalaga na makita natin na sinasabi ni Paul na ang mga Christian daw ay dating patay sa kasalanan, dead in trespasses and sins. Na ang ibig sabihin, kung ikaw ay wala pa kay Jesus o nung wala pa sila sa kay Jesus, sila ay patay spiritually. So, all people, nung pinanganak, are dead spiritually.
Wala po sa ating pinanganak maliban lang kay John the Baptist na nasa kanya na yung Holy Spirit. Okay? Maliban na lang John the Baptist kayo. Di ba? Pero dito makikita natin na ang lahat ng tao ay patay po sa kasalanan. We are all dead spiritually. Ang bawat isa ay hiwalay sa Diyos. Mahalaga po itong makita ninyo. Ito po yung biblical anthropology. Pagka sinabi nating pag-aaral patungkol sa tao, makikita po natin na tama lamang yung sinabi ni Paul sa Romans chapter 3 na wala ni isang mabuti. Wala. Okay? Kaya nga sinasabi niya paulit-ulit yun. Okay? Dahil ang lahat ng tao ay hiwalay sa Diyos. Ang buhay, sabi ni Paul sa mga mananampalataya sa Ephesus, sabi niya doon, ang buhay ninyo nung wala pa kayo kay Kristo, you are dead spiritually. Ang buhay mo nakatuon sa mundo. Nakakatakot, ano? Sino yung nag-ahari sa mundo? Si Satan. Nakatuon sa mundo, nakatuon sa sarili at sa kasalanan. Sabi nga doon, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, whom among we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the flesh and the mind. Yun po yung tao. At nakakalungkot po actually kung atin pong titignan kung ano po ang tunay na kalagayan ng isang tao. Kaya explanation ni Paul kung ano ang dead in trespasses and sins o spiritually dead, kanya ito pong description. Uulitin ko lamang. Following the world, following Satan, who is the prince in the power of the air, living in the passions of the flesh, carrying out the desires of the flesh and the mind. Kung saan sila ay considered na children of wrath. Ano ibig sabihin ng children of wrath? Okay? Anak ng kapuutan in Tagalog. Sila ay haharap actually, okay, sa wrath o galit ng Diyos. Dahil namuhay sila na sumusunod kay Satan o sa kasalanan, sila ngayon ay haharap sa galit ng Diyos. Bakit kaya children? Kasi ang mga hindi mananampalataya, sabi sa John 8:44, sabi doon ni Jesus, you are of your father, the devil. Nakakalungkot. Kung hindi ka pa Kristiyano, ikaw ay anak ng kapuutan, your father is the devil because you follow kung ano yung ginagawa ng kaaway ng ating Panginoong Diyos. You are following the world, following Satan, following your passions, your desires, and your mind. Ito po yung nakakalungkot na sitwasyon ng isang tao na kung bakit kailangan dumating yung kingdom of God. Dahil ikaw ay namumuhay sa kingdom of Satan. So may kingdom si Satan at ito ang mundo at tayo ay nasa mundong ito. Ang katotohanan ngayon, ang lahat ng tao ay makasalanan. Kung atin pong isa-summarize, ang lahat ng tao ay makasalanan ng ipinanganak at dahil tayo ay nasa mundong makasalanan, pinagaharian ni Satan at ang bawat isang makasalanan ay patuloy pang binubulag ni Satan upang hindi nila marinig ang gospel at maunawaan ang gospel kung ito man ay naihayag na sa kanila. So kung atin titignan, parang patong-patong yung kawalan talaga ng isang tao. Kaya nga only miracle na ang isang tao ay maligtas. Kaya nga napakalaking biyaya. Kaya nga kung ikaw ay naging isang Christian, kung iyong titignan lamang ang iyong tunay na kalagayan at sitwasyon sa buhay, wala ka talagang pag-asa. Pinanganak ka ng makasalanan, namumuhay ka sa mundong makasalanan, namumuhay ka para sa sarili mo, patuloy kang binubulag araw-araw ni Satan para hindi mo makita ang liwanag at hindi mo marinig ang gospel at hindi ka tumugon sa gospel. Kaya nga walang pwedeng ipagmalaki ang isang tao na kanyang mailaligtas ang kanyang sarili. Kung ikaw ay wala pa kay Jesus, makasalanan ka na on your own, hari mo pa si Satan, pero paano natin ito malalaman? Okay? Dahil ikaw ay namumuhay para sa iyong sarili. Ikaw ba'y namumuhay para sa iyong sarili pa rin? I mean, hindi mo tuon si Jesus sa bawat araw. Na sa iyong paggising, ano yung tuon mo? Magawa ang kagustuhan mo o gawin ang kalooban ng ating Panginoon? Mahalaga na makita po natin yun at may assess dahil nasa scripture po ang lahat ng ito. Kaya nga actually, nakakalungkot po talaga. Recently, this week, may binigay sa aking
parang counseling na medyo mahirap yung kanyang sitwasyon. Pero natutuwa ako dahil naibigay sa akin ito because it helped me to have this passage also. At the same time din, makita talaga yung, yung buhay ng tao. Na ang buhay talaga ng tao nakatingin lang palagi talaga sa sarili. Siguro yun yung isang common denominator nating lahat. Okay? So, syempre, lahat tayo may pride. Common denominator natin yun. Pero hindi lahat sa atin. Lahat tayo makasalanan. Common denominator natin yun. Pero siguro yung pinaka-problema talaga ng tao kung bakit ang isang tao ay puno ng misery sa buhay dahil nakatingin siya palagi sa kanyang sarili. At kung hindi niya nakukuha yung kanyang kagustuhan, gusto niya magpakamatay, gusto niya ng ganito yung buhay niya, malungkot siya, at parang ayaw na niya. At ganun po talaga ang dami ko na nakausap na ganun eh. Sunod-sunod na for the past months eh. And it's really sad dahil nga ang tao talaga ay palagi nakatingin sa kanyang sarili. Binubulag na siya ni Satan, binubulag na ang isang tao ng mundong ito, kaya mas lalong hindi nila naunawaan talaga ang mabuting balita. Kaya nga lahat ng tao, kung ating titignan, kailangan talaga ang biyaya ng Panginoon at maligtas sa kanilang mga kasalanan. So ito ang kalagayan ng lahat ng tao na wala pa kay Jesus. At kung ating tunay na naunawaan ito, tunay na kaawa-awa ang kalagayan ng lahat ng tao. Walang pag-asa sa kanilang mga sarili dahil wala ni isang tao ang may kakayanan na maligtas nila ang kanilang sarili sa kanyang mga kasalanan. Kaya naman bumaba si Kristo Jesus. Kasi yun yung kalagayan ng tao kung ating titignan. At kailangan talaga ng tao ng tagapagligtas. Kaya naman si Jesus nagpunta sa bawat lugar na itinakda ng Diyos Ama para sa Kanya, naghayag ng mabuting balita patungkol sa kaharian ng Diyos. Kung may domain of darkness, may kingdom of God na hinahayag si Jesus bilang paanyaya sa lahat ng mga tao. Sabi nga sa Mark chapter 1 verse 14 to 15, kung ating makikita, aking nabasa din kanina, sabi doon, the time is fulfilled, the kingdom of God is at hand. Ano yung panawagan ni Jesus Christ? Repent and believe in the gospel. Yun yung pag-asa ng tao na nakapailalim sa kaharian ni Satan na ang kanyang isip ay sa kanyang sarili lamang. Maging sa Luke chapter 4 verse 42, 43, sabi niyon, I must preach the good news of the kingdom of God to the other towns as well. Kailangan kong puntahan. Kasi ganito yung sitwasyon ng mga tao. Matthew 4:17, nating binasa din kanina, repent for the kingdom of heaven is at hand. So yung panawagan ni Jesus, magsisi kayo dahil dumating na ang kaharian ng ating Panginoon. So ito yung mensahe ng ating Panginoon. Pero bakit ito ang mensahe ni Jesus? Bakit may paghayag ng kingdom of God? Siyempre parang isipin niya, ano ba yung kingdom of God na ito? Okay? Dahil bahagi po ito, siyempre in context, ating inaral in exposition, okay, as we study the Word of God, ang mga Hudyo, yun yung target ni Jesus. So yun yung kanyang panawagan as He goes around the cities and villages, ito po'y puno ng mga Hudyo dahil bayan po ito ng mga Hudyo. At alam ng mga Hudyo kapag binanggit yung kaharian ng Diyos. So it will, alam mo yun, parang may biglang magla-light bulb sa kanila, ito na yung kaharian ng Diyos. Dahil ito po yung kanilang inaantay. Yung pangakong kaharian ng ating Panginoong Diyos. In Daniel chapter 2 verse 44, ito po yung key prophecy na nagsasabi po patungkol sa kingdom dito na hindi daw madidestroy. At ito po yung direct foreshadowing of the kingdom of Jesus na kanyang pinoproclaim. Sabi po sa Daniel 2:44, and in the days of those kings, the God of heaven will set up a kingdom that shall never be destroyed. So prophecy, may pangako na may darating daw na kingdom na hindi masisira. Nor shall the kingdom be left to another people. It shall break in pieces all these kingdoms. So sisirahin pa niya lahat ng mga kingdom and bring them to an end, and it shall stand forever. So excited yung mga Hudyo dito sa
prophecy ni Daniel patungkol sa kingdom na ito. Kaya nga ang kanyang mensahe ni Jesus nung siya'y dumating, kingdom of God. Narito na. Dumating na yung pangako ng ating Panginoon. In Isaiah chapter 9 verse 6 to 7, dito si Prophet Isaiah, kanya ding finoforetell yung coming of the righteous king from David's line. Kasi kung ang kingdom, siyempre kung may kingdom, merong hari. Hindi naman pwedeng may kingdom tapos walang hari. Okay? So makikita natin dito kay Isaiah, may binabanggit siyang righteous king whose reign will be characterized by endless peace, justice, and righteousness. So ito yung nasa isip din actually ng mga Hudyo. Sabi sa Isaiah 9:6 to 7, of the increase of his government and of peace there will be no end on the throne of David and over his kingdom to establish it and to uphold it with justice and with righteousness from this time forth and forevermore. In Jeremiah 23 verse 5 to 6, ito din po yung prophecy na binigay doon that there will be a righteous branch from David's line, a king who will reign wisely and do what is just and right in the land. Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will raise up for David a righteous branch, and he shall reign as king, and deal wisely, and shall execute justice and righteousness in the land. And in his days, Judah will be saved. So makikita natin, everything is coming from an Old Testament prophecy. And Israel will dwell securely. And this is the name by which he will be called, the Lord is our righteousness. So mainaantay ang mga Hudyo na pangako ng Diyos at ito na si Jesus dumating at kanyang hinahayag na narito na ang kaharian ng Diyos. Ano muli yung ibig sabihin ng kaharian ng Diyos o kingdom of God? Balikan natin yung sinabi ni John MacArthur. And I quote, to preach the kingdom of God is to proclaim the good news that sinners can be delivered from Satan's kingdom of darkness into the kingdom of God's beloved Son. The kingdom of God is God's rule and reign, exercised over people who have been transferred from spiritual darkness into Christ's authority. So mahalaga po na makita po natin in their context yung pagdating ni Jesus, yung kahalagahan ng mensaheng ito, kaya ito parang appealing sa kanila. Para sa atin, actually, kung hindi po natin naunawaan talaga yung kingdom of God, okay, ano ba yung kingdom of God na ito? So hindi siya mahalaga para sa atin. Para sa mga Hudyo, alam nila na may darating na magliligtas sa kanila at may maghahari sa kanila na tunay na hari na hindi na mapapalitan pa. Pero yung thinking nila was only something na makamundo. Okay? Kingdom dito sa mundong ito at hindi talaga yung kingdom na pinangako ng ating Panginoon. Dahil iba yung pananaw ng mga Hudyo. Dati akala nila, hari lamang na maghahari sa kanila. Pero hindi katulad ni Jesus na tunay na maghahari sa ating mga buhay at di lamang sa mga Hudyo, kundi sa lahat ng mga tao na kanyang pinili sa kaligtasan. So may kingdom of God at narito na yung pangako ng Panginoong Diyos ng kaligtasan. Pero paano makakapasok ang isang taong makasalanan sa kaharian ng Diyos? Paano ba ako magiging bahagi ng kingdom of God? Unang-una, by hearing and responding to Christ's invitation. Kaya ito ang panawagan ni Jesus, preaching and proclaiming the good news of the kingdom of God. So you are to hear na may proclamation na nandito na ang kaharian ng Diyos. Sabi nga sa Romans 10 verse 17, so faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. So ibig sabihin, hindi pwede ng isang tao maligtas apart from hearing the gospel message or knowing about the gospel message. Kailangan niya itong mapakinggan, kailangan niya itong malaman. Kaya ano yung ginagawa ni Jesus Christ? After niyang pagalingin yung patawarin yung babae, in chapter 8 makikita natin, he went about to every city and villages, proclaiming and preaching the good news of the kingdom. Kasi kailangan marinig. Katulad ng ating ginagawa ngayon, kung bakit kayo nandito sa church natin, ay para mapakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Hindi kayo actually maliligtas apart from hearing the gospel message.
Kaya naman kung wala ka pa kay Kristo Jesus, pakinggan mong mabuti ito. Ito ay buhay. Ito ay kaligtasan. Ito ang araw actually ng kaligtasan. Pakinggan mo ang panawagan ni Jesus. Dahil si Jesus ay dumating na dito sa lupa upang tawagin ang makasalanan sa kaligtasan. Not only that we are to hear and to respond, we are to repent. Mark 1:15, sabi doon, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Si John the Baptist, ito din yung kanyang panawagan. Matthew chapter 3 verse 2. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. So makikita natin paulit-ulit. Magsisi. Luke chapter 5 verse 32, I have not come to call the righteous but sinners to repentance. Nakita mo na nga ba ang kalaliman ng iyong kasalanan? Nakita mo na nga din ba ang importansya ng pagsisisi? Kasi paulit-ulit po itong panawagan sa atin sa salita ng Panginoon. Actually, walang kaligtasan kung walang repentance. Mahalaga na makita po ninyo yun. Kasi yung iba, hindi, I believe naman in Jesus Christ. But you have to repent. Dahil malinaw at paulit-ulit po yung panawagan talaga na magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Ang i-confess sa Diyos na tunay na ikaw ay nagkasala laban sa Kanya. Laban sa Kanyang kabanalan. At ngayon, hinihingi mo ang Kanyang awa na ikaw ay Kanyang patawarin. Have you repented of your sin? Truly repented. Okay? Ulitin ko, repentance is not just saying sorry. Pwede kayo ngayon na, Lord, sorry sa sins ko. Hindi po ganon. Confession is something that is particular ka, na tunay na meron kang brokenness. Importante din po na makita ninyo na kapag nakita mo yung kasalanan, nakita mo ang Diyos banal, tapos nakita mo yung kasalanan mo, biyaya ito ng Panginoon na makita mo yung kasalanan. Alam mo kung bakit biyaya? Bakit by grace na makita mo yung kasalanan? Kasi sabi nga sa biblical anthropology natin kanina, ang tao, pinanganak ng makasalanan, namumuhay sa mundong makasalanan, kaya siya makamundo, binubulag pa siya ni Satan sa kanyang mga kasalanan, siya'y makasarili na nakatuon lang sa kanyang sarili, kaya talagang grace lang na makita mo ang kasalanan mo. Hindi nyo makikita talaga ang kasalanan nyo on your own. Pwede nyo sabihin, oo, kasi alam nyo naman na, pag isinungaling ay kasalanan, pero pagka sinabing understanding by grace yung sin, nakita mo yung kasalanan mo that it is against God. Hindi siya yung parang may guilt ka lang, masama nga yung magsinungaling. Hindi, kasalanan ng pagsisinungaling dahil ito'y laban sa Panginoong Diyos because God is the God of truth. Because He is the God of truth, He hates lies. Ano sabi sa scripture about liars? Liars are to be found in hell. Ganun kalaki yung kasalanan ng lying. Hindi siya yung parang, masama magsinungaling. Hindi. Napakasama nito dahil ang Diyos ay banal. So may brokenness ka. Ngayon, maiisip mo ngayon lahat ng pagsisinungaling mo sa buhay na hindi siya ganun kasimple lamang. And ganun din sa ibang mga kasalanan. At for sure, ang dami nating nagawang kasalanan. Sa dami ng kasalanan nating nagawa, and then kikilos ang banal na Espiritu sa atin upang makita ito, kaya siya by grace, kaya ka magiging broken. Makikita mo talaga ngayon yung kawalan mo. Hindi nga ako karapat-dapat na maligtas. Dahil napakamakasalanan ko. Hindi ako karapat-dapat sa kahit na ano. Pero by the grace of God, kumilos siya, inalaw niya na maunawaan ito, kaya hindi siya sorry lamang. Kung hindi relational na nakita mo na ito ay nakasama at hindi maganda sa mata ng ating Panginoong Diyos. Have you repented? Have you confessed?
Have you truly come to humility and brokenness, coming before God, na talagang, Lord, I am a sinner. Forgive me. At hindi lamang yun, kapag sinabing repentance, repentance is not just saying sorry. Repentance is turning away. Sabi nga in theology, it is a change of mind. Meron kang biglang pagbabagong isip na hindi ko na dapat gawin ang mga kasalanang ito dahil ito ay laban sa ating Panginoong Diyos. Ikaw ngayon ay kanyang anak na at ikaw ngayon ay sumusunod na sa ating Panginoon. So, repentance is following Christ at the same time. You are turning away from sin and then following Christ dahil alam mo na kasalanan na ang iyong ginawa. Hindi lang yung, alam mo yun, Christian ako kasi uma-attend ako ng Sunday service. Don't ever think na dahil uma-attend ka ng Sunday service, ay Christian ka na. And ang dami pong bulag sa ganun, ha? Be very careful. And I've talked a lot of people na, ay Christian din ako. Naalala ko nga si James, meron siyang teacher, parang habang napapakinggan ko, dahil magkatabi kami ng table before, habang nag-aaral din siya, sabi ng teacher na, so anong ibig mong sabihin, ang Catholic hindi Christian? Kasi sabi ni James, Christian siya. Na so ang Catholic hindi Christian, paulit kasi yung teacher niya. Gusto ko sana sumagot, yeah, you may say that you are a Christian, but doctrinally you are not. Because your faith is not in Christ, your faith is actually messed up actually with works. Ako Catholic ako before. At ang pananaw ng Catholic is that faith plus works. Simple lamang po yung doctrine nila. And salvation is only by faith, di ba? At mahalaga na makita po nating lahat yon. It's not because you are attending, you are a Christian already. O dahil naka-attend ka lang, na-share na ng gospel yan, Christian na yan. Hindi! Burahin po natin yun. Ang dami-daming mga ganong klaseng Christian na nakausap ko na parang porket umattend ng Sunday ng church, Christian na. No, it must be seen in life. It must be seen in life. There must be a turning away from sin. Kailangan po maging clear kasi po tayo Dahil yun po yung sinasabi sa scripture. Huwag po tayo parang, Christian na yan. Hindi. Let's know. Your priority is Christ. Your life is for Christ. You don't live for yourself anymore. Yun po yung isang Christian. May tunay na siyang pagkilala sa kanyang sarili na hindi na siya sa kanya at siya ngayon ay nabubuhay na doon sa tao, sa ating Panginoong Diyos na siyang nagligtas sa kanya. Kaya nga yung pangatlo, how can we enter the kingdom of God? By faith and commitment. Kasi lahat ng tao, sasabihin nila, they have faith. Diba? Pero anong klaseng faith ito? Kaya nga sabi sa Mark 1:15, and believe in the gospel. Repent and believe. Faith and repentance. Hindi po pwede natin paghiwalayin yung dalawang bagay po na ito. Knowing that Christ has saved you from your sin, you know that you have been transferred from darkness into light. Kung tunay kang Christian, alam mong dati kang nasa kadiliman, alam mong dati kang pinaghaharian ng mundo ni Satan at ng sarili mo, at kung alam mo na ikaw ay napatawad na dahil kay Kristo Jesus, you are now in light. You live in the light of Christ. Then, kung you are now living in the light of Christ, ikaw ngayon ay dapat nang namumuhay para kay Kristo. Yung pag-attend mo ng Sunday ay hindi lamang para to check the mark. Yung pag-attend mo ng Sunday is because you're excited to be with other believers, to be in fellowship with others, to learn about Christ more and more in your life so that you will be in awe of Christ at the same time mas lalo mo siyang paglilingkuran at mamahalin sa iyong buhay. At mahalaga po ito. The more you study about Christ, alam mo yun, excited ka dapat. Not just to study intellectually, but because you are knowing Christ, mas lalo mo siyang minamahal. Na mas lalo mo nakikita na karapat dapat nga na ako'y magsamba sa Kanya. Na karapat dapat nga lamang na aking ialay ang aking buhay. So when you attend Sunday, when we gather in the study of God's Word, hindi lang siya yung tamang, I'm growing, I'm knowing. But you are going deeper in your understanding na tunay nga na ako'y wala. It should bring humility in our lives and it should bring God all the glory
dahil nakikita mong karapat-dapat lamang na tunay ko ngang sambahin ang aking Panginoong Diyos. Kaya nga mahalaga na makita ninyo. Are you part of the kingdom of God? So yung una, napakinggan nyo na ba yung invitation ni Jesus Christ? Have you heard the gospel? And for sure, in our church, naririnig po natin ito. At marami pang ibang mga churches din na naghahatid ng mabuting balita ng Panginoon dahil ito yung panawagan ni Jesus. Have you heard? Have you repented? Nakita mo na ba ang iyong kasalanan? At ikaw nga ba ay tunay na nag-confess at nagsisi na sa lahat ng ito? At have you come to faith in the Lord Jesus Christ? Have you committed yourself to Christ? O nga Lord, bibigay ko ang aking buhay sa iyo. Iaalay ko ito. Dahil ito ay karapat-dapat lamang na para sa iyo. So, Jesus went through the cities and villages proclaiming and bringing the good news of the kingdom of God. Kung ang tao na makikinig at tutugon ng may pananampalataya at pagsisisi sa biyaya ng Diyos, kanyang matatanggap ang pangako. Sa Colossians 1:13-14, He has delivered us from the dominion of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sin. Redemption and forgiveness of sin. From darkness to the kingdom of His beloved Son. Ito po yung pangako ng message, yung invitation ng ating Panginoong Jesus. So ang mensahe po ng ating Panginoong Jesus ay napakahalaga. Nawa tunay ninyo itong pahalagahan na tumugon kayo ng may pananampalataya at pagsisisi. Kung ikaw ay Christian na, ito ang mensahe ng kaligtasan. Huwag ninyo itong kalimutan, kundi maging tapat kayo na maihayag ito ng buong linaw sa lahat ng tao na wala pa kay Jesus. Ang mensahe ni Jesus, ang tanging pag-asa ng taong makasalanan. Kaya kung kayo ay nagbabahagi ng gospel, aralin pa po ninyo ng mabuti. Kilalanin pa ninyo si Jesus ng higit pa. Bigyan ng oras ang pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos upang inyong tunay na maihayag yung kaharian ng Diyos ng buong kaliwanagan. So ang Christian, kung ikaw ay Christian na, napakahalaga na maging clear po yung ating pagkilala sa panawagan ng ating Panginoon at yung kahalagahan po ng gospel sharing. Kasi ginagawa ni Kristo Jesus eh. Kung tayo ay disciples ni Jesus Christ at si Kristo, siya ay naghahatid ng mabuting balita sa maraming tao, gawin po natin ito. Kung ang kasamahan ninyo sa inyong tahanan ay wala pa kay Kristo Jesus, sharean po ninyo ng gospel. Ipag-pray nyo sila palagi. Magbasa kayo ng Bible at ituro nyo po ito sa kanila. Gawin nyo pong malinaw ang mensahe ng Panginoon. Huwag po kayong titigil. Kasi bahagi po ito ng panawagan ng mga anak ng Diyos. Panawagan ng isang mananampalataya. Kaya magbigay kayo ng oras na mag-aral para mas lalo po ninyong maibabahagi ng buong kaliwanagan ang mensahe ng mabuting balita. So ito yung mensahe ng Panginoon. Kung hindi natin alam kung sino yung mga pinuntahan niya, pero kung ating ipipicture lamang, parang ang sarap kung si Jesus mismo yung nagtuturo. Pero praise God, dahil ang kanyang salita ay naririto pa rin, kanyang inahayag maging sa ating panahon. Okay, sino ngayon yung workers of the kingdom? So kung may kingdom at naging bahagi ng kingdom, dahil may panawagan si Jesus at panawagan niya maging bahagi ng kingdom ng ating Panginoong Diyos, ma-transfer ang mga nasa kingdom of Satan or kingdom of this world sa kingdom ng ating Panginoong Jesus. Sino ngayon ang mga bahagi na ito? At dito makikita po natin na meron pong mga tao na kasama din ng ating Panginoon. Sino yung kanyang mga workers? Sabi nga, sa verse 1, sa huling bahagi, and the 12 were with him. So yung 12 kasama habang nag-iikot-ikot sila by cities and villages. And also some women who had been healed of evil spirits and infirmities, Mary called Magdalene, from whom 7 demons had gone out, Joanna, the wife of Cusa, Herod's household manager, and Susanna, and many others who provided for them out of their means. So sino kasama na ni Jesus? Una-una nabanggit ni Jesus ay yung 12 apostles. Si Simon, Peter, si Andrew, siguro kilala niyo, maganda magpa-exam kaya ako ngayon, kung sino yung 12 disciples. Okay, si Andrew, makikita niyo ito sa Matthew chapter 10 actually.
Si James, son of Zebedee. Okay? Si James is the brother of John. Kilala niyo si John the Beloved. Okay, kapatid niya yon, fisherman din siya. Si John, kapatid niya si James. Siya yung author actually ng Gospel of John. Si Philip, okay, one of the early followers ng ating Panginoon. Si Bartholomew, na na-identified with Nathaniel, kung maalala po ninyo yung story na yon. Bahagi din siya actually sa Synoptic Gospels. Si Thomas, siguro si Thomas, kilala niyo si Thomas. Si Doubting Thomas, na hindi naman talaga siya nag-doubt. Next, ituturo ko yung patungkol sa life ni Thomas. Okay? Actually, siya yung pinaka-courageous sa lahat. Okay? Si Thomas. Okay? Si Matthew, who is also called Levi, siya yung former tax collector, at siya din yung author ng Gospel of Matthew. Si James, son of Alphaeus, siya yung tinatawag na James the Less, okay? Distinguished from James the son of Zebedee. Thaddeus, also called Judah son or of James, okay? Listed as Jude or Labbeus. Yung pang-11 ay si Simon the Zealot. Okay? Siya yung political religious background siya, zealot siya. Isa siyang parang mga umaaklas actually sa government at that time. And then syempre yung pinakakilala sa lahat ay si Judas. Okay, pagka Pilipinong tinawag, ang pangit pakinggan, Judas. Pero that's Judas Iscariot. Okay, siya yung nag-betray sa ating Panginoon. So ibig sabihin, sa pag-iikot ni Jesus sa mga cities and villages, bahagi din sila sa paghahayag ng ating Panginoon. Kanilang naririnig actually yung message ni Jesus. Natututo sila. Kasi naririnig nila eh. So kung ano yung naririnig nila kay Jesus, yun din yung ituturo ni Jesus na kanilang ihahayag. So pasa-pasa lamang ito. Ngayon, in our time, kung tayo ay follower ni Jesus Christ, what we are to do is to preach the gospel in accordance dun sa message ng ating Panginoon. We are not to water it down. Huwag po natin huwag kayo matatakot na magsalita patungkol sa kasalanan. Huwag kayo mahihiya na, alam mo, makasalanan ka. Minsan, ayaw ng ibang mga, lahat tayo ay makasalanan at kailangan pong ihayag natin ang patungkol sa sin. Kung hindi po kayo maghahayag about sin, walang repentance. Kasi kailangan marinig ng mga tao na sila'y makasalanan eh. Panawagan ni John the Baptist, panawagan ng mga apostles, panawagan ng ating Panginoong Jesus, repent. Why repent? Because you are a sinner. Kaya nga hindi mo pwedeng i-water down yung kanyang mensahe. Hindi po dapat tayo mahiya na ihayag ang mensahe ng ating Panginoong Jesus ng buong kaliwanagan. Okay? Nabasa ko na ito kanina, ito din yung itunuro ng ating Panginoon at inutos sa kanila na kanilang ihatid yung mabuting balita ng Panginoon patungkol sa kaharian ng Diyos. Sa Luke 9:1-2, Luke 9:60, Matthew 10:7, sabi nga doon, proclaim as you go saying the kingdom of heaven is at hand. So isa lamang po yung mensahe. At nawa tayo din hanggang ngayon, isa lamang din yung ating mensahe. Kung ang anak natin, asawa ninyo, kung kamag-anak ninyo ay hindi pa mananampalataya, sabihin ninyo sa kanila na kailangan nilang magsisi dahil kayo ay makasalanan, ang Diyos ay banal, kailangan ninyo na panampalatayanan si Kristo Jesus bilang inyong tanging pag-asa at inyong Panginoon. At sino pa ang kasama ni Jesus? Verse 2, and also some women who had been healed of evil spirits and infirmities. So sino yung mga kababaihan na ito? Ito parang na-highlight actually yung mga kababaihan. Una si Mary Magdalene. Okay? Isa sa mga pinagaling ni Jesus, sabi nga ni Luke, from whom Mary called Magdalene, from whom 7 demons had gone out. Siguro wala naman sa inyong yung na babae na kailangan mapalayas ng 7 demons. At kung ating makikita, si Mary Magdalene, yung sigurong madalas na nababanggit in the Bible. Okay? Ilang beses po siya nabanggit, even in Matthew chapter 27, verse 55-56, maging sa John 19:25, during the time nang nakakrucify si Jesus Christ, namatay si Jesus Christ, andon si Mary Magdalene. Sabi nga doon, there were also many women there looking on from a distance who had followed Jesus from Galilee, ministering to him, among whom were Mary Magdalene and Mary, the mother of James and Joseph, and the mother of the sons of Zebedee. Okay? During the time Jesus was being buried, nandun din siya. So namatay si Jesus, sumama siya
during the time na si Jesus ay nililibing, kasi para matandaan nila kung saan inilibing si Jesus eh. Eh, nandun din si Mary in Matthew 27 verse 61. Mary Magdalene was there and other Mary sitting opposite the grave. And then during the time of the resurrection, so bumalik sila, nalibing si Jesus Christ, bumalik sila early morning, in Luke 24 verse 10, Matthew 28 verse 1, John 20 verse 1, sabi doon, now it was Mary Magdalene and Joanna and Mary the mother of James and the other women with them who told these things to the apostles. Dahil na-witness nila yung resurrection. And then John 20 verse 18, after ng resurrection, where Jesus called her to announce. Siya yung tinawag ng ating Panginoon na mag-announce. Mary Magdalene, kaya ang ginawa ni Mary Magdalene went and announced to the disciples, I have seen the Lord, and that He had said these things to her. So, nakausap niya. Napaka-blessed na itong si Mary Magdalene. Ano? And then, nabanggit din ang patungkol sa pagkapagaling ni Jesus sa kanya. Kaya siguro, makikita natin, yun na lamang yung kanyang devotion kay Jesus. Palagi siyang naroon kasama ng ating Panginoong Jesus. During the time of crucifixion, nung namatay si Jesus, nung nililibing si Jesus, nung muling nabuhay si Jesus, si Mary Magdalene nandoon. Why? Dahil nakita niya ang kanyang pagiging makasalanan at nakita niya na siya ay pinagaling ng ating Panginoong Jesus dahil pinaalis sa kanya yung 7 demons. Bakit maimportante yun? Kasi nabanggit din po yun sa ibang passages patungkol kay Mary Magdalene. Kasi ganun po yung isang buhay ng isang tao na tunay na sumusunod kay Jesus. Palagi siyang kasama. Palaging nandoon siya, palagi siyang nagwi-witness. Palaging tumutulong, palaging nariyan. At yun yung magandang makita nating picture. Hindi lamang siya yung parang, si Mary Magdalene, tagasunod ni Jesus. But she's always there. At ganun din po dapat tayong lahat. Hindi lamang po yung mga kababaihan, dahil baka isipin ng mga lalaki, si Mary yun. Lahat po tayo, because this is an example for all of us. That we are to truly follow Christ. Pangalawa, si Joanna. Okay, nakasama din ni Mary Magdalene na bumisita sa libingan ni Jesus. Pero dito siya ipinapakilala ni Luke bilang wife ni Chuza na household manager ni Herod. Okay? So asawa siya ni Chuza na naglilingkod kay King Herod. So ibig sabihin, pinapakita sa atin ni Luke na ang paghahatid ni Jesus ng mabuting balita ay umabot even sa tahanan ni Herod Antipas. So, ibig sabihin, hindi lamang ito parang cities and villages sa tabi-tabi lamang, maging ang kaharian, maging yung mga tao na naroroon, ang mensahe ng mabuting balita ay umaabot sa kanila. Kaya naligtas ang babaeng ito. At yung kanyang kaligtasan makikita natin bilang asawa ni Chuza, na nasa kaharian ni Herod at that time, kasama din siya. Pangatlo, si Susana, na dito lamang actually nabanggit sa Gospel of Luke. At marami pang iba na sumunod kay Jesus na nag-provide ng mga pangangailangan ng ating Panginoon. Ito po yung mga babae na ginamit ng ating Panginoon at kanyang binanggit ito para encouragement din para sa mga kababaihan. Na tunay nga na patuloy kayo nawa na maglingkod kay Jesus. So anong kahalagahan ng verses 1 to 3 patungkol sa mga nabanggit na kasama ni Jesus? Bakit ito mahalaga? Okay, una, na ang kaligtasan ay para sa lahat. Lalaki at babae ay tinawag ng ating Panginoon sa kaligtasan. Okay? Pangalawa, okay, ang panawagan ng kaligtasan ay para sa lahat. Sa iba't ibang antas ng tao. Para sa mga makasalanan, para sa mga inaalipin ng masamang demonyo. Lahat ng tao, walang tinitignan na katayuan o kalagayan man. Inabot ni Jesus ang lahat. Kaya tayo din ating abutin ang lahat. Huwag natin tignan ang kanilang katayuan dahil ang lahat ay nagkasala at nangangailangan ng kapatawaran ni Jesus. Boss mo man siya sa iyong pinagkatrabahuhan, bahagian mo siya ng gospel. Kasamahan mo sa trabaho, nanay o tatay mo man, kapatid mo man, pinsan mo man, tsahin mo man, classmate o kung sino man inyong bahagian sila ng gospel dahil ang gospel ay para sa lahat. Pangatlo, ang responsibilidad ng paghahayag ng mabuting balita.
Kung ikaw ay follower ni Jesus, iyong ihayag ang gospel sa lahat ng tao. Dahil ito ang ating natutunan patungkol kay Jesus. Ito ay pagsunod sa kanyang kalooban at kautusan. Reminder lang sa pag-share ng gospel. Maganda naman nagbibigay ng gospel tract o kayaan kung wala talaga kayong time to share it. Give a gospel tract. But when you share it in a simple way. I-rehearse ninyo. Subukan nyo na bang i-rehearse on your own yung gospel? Ang ganda nire-rehearse yan. Kung hindi, gumawa kayo ng script. Paano ko isi-share ang gospel? Para magkaroon kayo ng confidence sa sarili ninyo na alam ninyo kung ano yung sasabihin ninyo. Para hindi nyo kailangan ng copy. Akin nga, di ba, palagi kong sinasabi sa inyo, what is the gospel na book? Ano ulit yung 4 na yon? God, man, Christ, response, faith and repentance. So, pwedeng magsimula yan kahit saan doon sa 3 truth. Wala akong sinasabi na, kailangan, by hindi. Pwede kang kung pinakakailangan niya dahil hindi niya kilala si Kristo Jesus. Share mo muna si Kristo Jesus. Kung nakita niya na at that moment yung importance ng sin, mag-share ka about man. Katulad ng inaral natin ngayon. Di ba? Ang ganda ng inaral natin ngayon ng isang tao in terms of biblical anthropology. Ang tao talaga ay lubos na makasalanan at tunay na bulag. Kaya huwag kayong magagalit sa mga sinishare ninyo na kapag hindi sila nanampalataya. Huwag din kayong ma-depress. Dahil alam natin na hindi talaga kayang maligtas ng isang tao sa kanyang sarili. Hindi din tayo yung kasagutan actually na maliligtas ang isang tao. Kaya nga mali yung pananaw na, naging Christian ako dahil sa kanya. Yeah, means tayo, pero mensahero lamang tayo. Dahil alam natin yung kalaliman ng tao sa kasalanan, wala na isa sa atin ang pwedeng magligtas sa kanila. Kung hindi ang ating Panginoong Diyos lamang. Ano yung responsibility natin ngayon? Maging faithful sa gospel. Pag hindi tayo naging faithful sa gospel, wala talaga magiging mangyayari doon. Kaya kailangan paghandaan ninyo. Isulat ninyo. Pagkakausap ko itong taong ito, dahil alam mo naman yung buhay ng taong ito, isulat ninyo. Ano yung mga kailangan niyang matutunan? Ano yung kailangan niyang malaman? Importante po na makita po natin sa ating pag-aaral yung kahalagahan po nito. Na maghanda po tayo at may responsibilidad po tayo sa paghahatid ng mabuting balita. Pang-4, ang kahalagahan ng kababaihan sa ministry ni Jesus. Sila ay naroon palagi at handang tumulong at maglingkod. Hindi po ibig sabihin dito mga lalaki tamad. Okay? Pero sila po yung ginamit ng Panginoon to encourage the women also. Okay? Makikita natin sila na may mapagpakumbabang puso, nagpo-provide sa lahat ng pangangailangan ni Jesus. Kaya mga makakababaihan, maging tapat palagi sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesus. In ending, si Jesus ay nagpunta sa mga cities at villages to proclaim the good news of the kingdom of God. Aking dalangin na inyong tunay na naunawaan yung mensahe ni Jesus na panawagan sa lahat ng kaligtasang hatid niya para sa mga makasalanan. Mahal na mahal ng ating Panginoon ang lahat ng tao. Kaya siya bumaba at nagpo-proclaim ng mabuting balita. Dahil nais ni Jesus na maligtas ang bawat isa sa kaharian ng kadiliman at mailipat sa kaharian ng anak ng Diyos na si Kristo Jesus. Nais ba ninyong manatili sa kadiliman, sa kasalanan? Nawa sana makita niyo yun kung wala ka pa kay Kristo. Si Jesus ay dumating para maligtas kayo sa inyong kasalanan. Hindi lamang iyon, mahalaga na inyong makita na ang lahat ay imbitado. Lalaki, babae, LGBTQ, RSTUV, WXYZ. Ano man yung kanilang pananaw in terms of their gender, sharean niyo po sila. Kailangan po nilang talikuran yung kanilang kasalanan at maligtas. Ano man ang inyong kalagayan, wala ka man sapi ng evil spirit sa buhay mo, okay? Gaano ka man kamakasalanan, lahat ay imbitado. Huwag niyong iisipin palagi, ay, itong taong to, wala na to. Wala nang pag-asa ito. Actually, in reality, wala na talaga tayo talagang pag-asa on our own. Pero may grace si God. Lahat ay imbitado at atin po silang imbitehan at makilala si Kristo Jesus.
Dahil kung sila ay magpapakumbaba, magko-confess, magsisisi, mananampalataya kay Jesus, tunay din na makakatanggap ng kapatawaran. Kung ikaw ay isa na kay Jesus, na ilipat na sa kaharian ng liwanag, maging tapat na tagasunod ni Jesus. Ialay mo ang iyong buhay sa Kanya, magbahagi ng mabuting balita, at mamuhay hindi na para sa sarili, kundi para kay Jesus at sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Let us pray. Lord, once again, thank you for your message. Thank you, Lord God, for bringing clarity, Lord God, sa mga bagay na hindi po namin naunawaan before at ngayon ay binibigyan niyo po ito ng kaunawaan sa amin. Maraming salamat dahil tunay kayong tapat at tunay nga na ang inyong salita ay buhay. Tunay na naghahatid ng buhay, Panginoon, ang mga tunay na aming kailangan upang lubos po namin kayong makilala. Upang kami ay lubos din, Panginoon Ama, na mamangha sa inyong kagandahan, sa inyong plano, sa inyong pag-abot sa amin. Tunay nga na kayo ay Diyos na puno ng awa, puno ng pag-ibig sa aming mga makasalanan. Dapat po kaming maparusahan, Panginoon Ama, pero ito kayo, binigay niyo ang inyong anak, hinayag ninyo ang mabuting balita sa amin. Tinulungan niyo po kami na makita ang aming kasalanan despite of, Lord God, ng aming kabulagan. Salamat sa inyong biyaya, Panginoon. Apart from your grace, Panginoon, na matunay na kami ay mananatili na nakatingin sa sarili, namumuhay sa kasalanan, namumuhay para sa mundo at hindi para sa inyo. But out of your grace, O God, truly amazing grace, O Lord, that you have given us, that you have transferred us from the dominion of darkness to the kingdom of your Son, Jesus Christ. Maraming salamat, Panginoon Ama, sa inyong salita, sa kaligtasang hatid ni Jesus, sa buhay na walang hanggan. I pray for those who have not yet come to faith. I pray, Lord, that you will move in their hearts to see clearly, Panginoon Ama, yung kanilang tunay na katayuan. Nawa hindi po sila maging bulag, kaya nga po, sa Bible, inyo pong sinabi that we are to check, Lord God, yung aming salvation, to make sure of our salvation, Panginoon Ama. I pray for everyone might be thinking that they are Christians, but they're not, because Satan is still working. Binubulag niya po ang maraming mga tao na ang tingin nila sa sarili nila Christian path, pero hindi pa. I pray for everyone, Lord God, to truly have that assurance, to check their faith, O God, if they are really in the faith. So help each one, Panginoon Ama, na magkaroon ng assurance kay Jesus at tunay na makita ang kagandahan ni Jesus at tunay na mamuhay na para sa Kanya. Thank you, Lord, once again for this time that you have given us to worship you, to study your word, and to glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Okay? Siguro basahin ko lamang in 2 Timothy chapter 1 verse 5. Sabi doon, I am reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. So siguro maganda na makita natin na especially you are here in the church, you are Christians, mahalaga that we are to honor women na hindi lamang nagbigay buhay sa mga anak, okay? But how you have showed the life of Christ sa inyong mga anak. Okay? Dahil mahalaga din po yung bagay po na yun. Dahil in the example, dito po kay Timothy, yung kanyang grandmother, yung kanyang mother, siya ay napalaki ng tama at ito ngayon ay naaalala ni Paul na bilang isang napakagandang testament para sa kanyang buhay. Na yung pananampalataya ng grandmother niya, ng mother niya, ay ngayon ay nasa kanya din. So dito makikita natin kung meron mang mahalaga at malaking biyaya na nagawa ang nanay, it is hindi lamang yung pag-aaruga, hindi lamang yung pagdadala ninyo sa inyong mga anak ng 9 months. Ako, 8 months lang. So, kulang yung ginawa sa akin ng nanay ko. Okay? Kaya na-incubate ako ng ilang linggo. Okay? Hindi lamang po yung pag-aalaga ninyo sa kanila, pagpo-prepare ng pagkain, pagtuturo sa kanila ng mga unang bagay na kanilang matutunan dahil syempre yung mga nanay ang nandyan palagi, nagpapalaki sa kanilang mga anak. Okay?
Mahalaga ang lahat ng iyon. Pero ang pinakamahalaga kung ating makikita in Scripture, na maipalaki ang anak kay Kristo Jesus. At mahalaga na ito'y hindi lamang na mabahagi ng isang beses, dalawang beses, kung hindi, ito'y maging buhay hanggang sa sila'y lumaki na, hanggang sila'y mag-asawa na, hanggang sila'y magkaroon na ng kanilang pamilya, na kayong mga nanay ay patuloy na nariyaan sa inyong mga anak na nagtuturo ng salita ng Panginoon. Lumalago kay Kristo at pinapakita yung karakter ng ating Panginoong Jesus sa inyong mga buhay. Dahil yun po yung tunay na pagiging isang nanay. Yun po yung isang tunay na nanay na tunay na nagpapasakop at kumikilala sa ating Panginoong Jesus. So mothers, thank you for your sacrifice. Okay? Pakikinggan din actually ito ng nanay ko later on. Your sacrifice of love, of your prayers sa inyong mga anak, yung inyong patuloy na pagbibigay ng understanding and patience sa aming mga anak, tunay na hindi po namin nababaliwala yun. And witness naman po ang lahat ng naririto. Dahil lahat naman din tayo ay anak. Wala sa inyong walang hindi anak, di ba? So, imposible naman po na hindi po kayo anak. But we are to be reminded that everything that the mother has done, kanyang ginawa, ay hindi ito nababaliwala. Mukhang nababaliwala lang minsan, but in the heart of every children, ito ay tunay na buhay at tunay na meron po ang bawat anak na pagpapasalamat sa Diyos sa bawat ina na kanilang ibinigay sa kanila. So thank you for your labor of love, for the grace that you have shown your family. May I invite you in prayer? Let us pray. Lord, once again, thank you for the time, Lord, that you have given us to acknowledge, Lord God, the mothers of this church. Tunay nga, Panginoon Ama, na grace ang lahat. Even yung kanilang panawagan to be a mother, Lord, is a blessing coming from you. We know that it is not easy to be a mother. Di po ganun kadali. Alam po namin lahat ng sacrifice nila na ginawa para sa kanilang mga anak. And we thank you, Lord God, because you have given them that heart to continue, to be courageous, Lord God, to be devoted, Lord God, in their calling in motherhood. And for the love, Lord God, that you have given them to show us also, kaming lahat dito, ng mga anak, Panginoon Ama, na aming pong nawi-witness sa aming mga nanay. Aming dalangin lamang, Panginoon Ama, as we acknowledge this day, it is all by your grace. And all the mothers, O God, are indeed nagbe-benefit, Panginoon Ama, sa inyong biyaya. At sa buhay po nila, Panginoon Ama, nagniningning ang buhay din ni Kristo Jesus. Kaya maraming salamat, Panginoon Ama, dahil naririto po kami. Hindi lamang kinikilala ang kabutihan ng mga nanay, kung hindi kinikilala din ang inyong kabutihan, Panginoon Ama, sa aming lahat. Dahil ang lahat ay nagmumula lamang din sa iyo. In all of this, we praise you. In all of this, O God, we ask that you will continue to sustain each mother, Panginoon Ama, na kanilang magampanan, Panginoon Ama, ang inyong panawagan, na tunay, Panginoon Ama, na magbahagi ng gospel, ituro ang inyong salita, maging tapat sa pagsunod at paglago lamang sa iyo, Panginoon Ama, dahil ito ang inyong pinakanais sa bawat isa. Lord, I pray, and we are here to celebrate, Lord God, your goodness in the life of the mothers here. May you be glorified, Lord God, as we celebrate your goodness in their lives. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay?